Okay? Mahilig ba kayo sa bawang? 'Di ba? Alam ko maraming mahilig sa bawang ang kababayan natin. So bibigay ko sa inyo ano ang health benefits ng garlic, sino pwede, anong sakit matutulungan, gaano ba kalakas ang epekto nito, ano medical evidence, at sino rin yung bawal kumain ng garlic. So, basically, ang bawang ginagamit natin yan, di ba? Kung may high blood, mataas cholesterol, para sa puso, minsan sa mga ibang sakit. Papakita ko sa inyo yung evidence. Ang bawang, low calorie po siya. Mababa siya sa calories. Pero, kahit yung mga vitamins and minerals niya, hindi rin ganun kataas. Pero meron siyang mga component na magaganda. Okay, so paano niluluto? Ayaw natin po sinusunog. Pag sinusunog yung garlic o yung mga prito na nasusunog siya, nawawala po yung chemical na maganda. Ito yung magandang chemical sa garlic. Merong mga sulfur compounds na maganda at merong allicin. Ito yung magandang compound na nakakatulong sa puso at tinitingin nila para sa ibang mga health benefits. So marami siyang compound na may medicinal properties. Lumang panahon ginagamit na to. More than 3,000 years ago, before Jesus pa, ginagamit na sa mga Greek, sa mga Olympian athletes before, ginagamit na nila ang garlic. Panggamot na nila to. So, mababa lang ang nutritional value niya. Pero meron siyang sulfur compounds and allicin. Number 2, may tulong siya sa mga sakit at sipon. Okay? Merong pag-aaral ito, mga 2-week study. So, matagal to. So, nakita nila, yung mga may sipon, mas nababawasan. Less ang sintomas ng may sipon. Mabilis din sila gumaling. Kung yung hindi umiinom ng garlic, 5 days ang sakit ng sipon. Pag uminom ng garlic, pagkain, or kung may supplement ng garlic, 2 days lang gumagaling na. Okay? So, pwede siya makatulong. Pero, syempre, maliit na pag-aaral pa lang to. Sa blood pressure, may konting tulong. Okay? Hindi talaga bababa. Kung kayo po may high blood, di ba? Cardiologist po ako, masakit ang ulo nyo. Sabi ko sa inyo, uminom kayo ng amlodipine, 5 mg, usually pwede yan sa karamihan ng tao. Doon, bababa blood pressure nyo. Kahit yung mga losartan, metoprolol, may tulong konti. Mas controlled ang blood pressure. Itong garlic, dagdag tulong lang. Pero kung kung BP nyo 200 tapos garlic lang, hindi kakayanin. Gaano kalakas ang garlic sa high blood? Iba-iba eh. Mga 7 points, 6 points, konti lang ibababa. 7 mm mercury o iba 5 mm mercury. Ganun lang kababa. So, pag 200 ang blood pressure nyo, bali wala to. Bababa lang ng 195, kulang pa rin po. So, kailangan nyo yung mga tableta at maintenance nyo sa high blood. Dagdag tulong lang po to. Sa cholesterol level, nakakababa po siya. Nakakababa siya ng bad cholesterol, LDL cholesterol. Doc Lisa, mataas LDL cholesterol mo by 10 to 15%. So, mga 25 points yan siguro. 25 points ibababa niya sa cholesterol. Kaya lang, wala siyang effect sa triglyceride. Sa triglyceride, hindi siya nakakababa. At dun sa good cholesterol, hindi rin niya napapataas. Ang pinapababa lang niya yung bad cholesterol base sa mga pag-aaral ng garlic. So, sa high cholesterol, yan po. Pakita ko sa inyo. Number 5, sa sakit sa puso, dahil nga sa blood pressure, medyo nabababa. Sa cholesterol, medyo nabababa. So, mukhang may tulong din siya na mas malabnaw yung dugo, mas hindi magbabara agad sa atherosclerosis. Mukhang may tulong din sa sakit sa puso. Dito, hindi pa tiyak. Pinag-aaralan nila para sa Alzheimer's disease, sa dementia. Siyempre, pag gumanda blood pressure mo, cholesterol mo, less bara sa puso, less bara din sa utak. Kaya tinataya nila na nakakatulong din sa brain problem. Sa diabetes, baka daw makatulong konti. Ayan, may konting pag-aaral. Nakakababa konti ng blood sugar level. Ayan, a little lang, bahagya. Ito po, kahit nung lumang panahon, yung mga Olympiad, so sa Greece, pinapakain nila ng garlic
para mabilis ang takbo. So, ginawa nila ito na pag-aaral. Ito, 6-week study, mas gumanda yung exercise capacity nung umiinom ng garlic supplement, garlic oil, or kumakain ng garlic. Yan. Pero may ibang pag-aaral ito sa mga nagbibisikleta, cyclist, walang benefit. So, may pag-aaral, may benefit, merong wala, merong positive. So, hindi pa ganun katiyak. Pero wala namang masama kung kakain kayo. Helps detoxify heavy metals. May isang pag-aaral din po, yung mga exposed sa mga chemical, mga lead poisoning, at iba pang mga bagay, heavy metals, nababawasan yung levels ng lead sa dugo nila by 19%. Pati yung sintomas ng mga lead poisoning nababawasan. So, pag kumakain kayo, wala namang masama, damihan yung garlic. At syempre, wala naman tayong sigurado na nakakahaba ng buhay, pero since maganda epekto niya sa blood pressure, sa cholesterol, sa puso, sa infection, nababawasan pa niya, who knows, makatulong din sa atin. Okay? Other diseases na mukhang may tulong, okay, pero hindi pa to ganun ka 100% sa fatty liver, nakita nila. Parang may tulong din sa fatty liver. Fatty liver, pampababa na. Pag binaba mo yung cholesterol, bababa din yung fatty liver. Sa endometriosis, meron mga small study na babawasan yung kirot. Gum infection, may sira ang gums, so iba minsan nilalagay yung garlic. May tulong din daw sa gum health. Saan siya hindi effective? Siyempre, sa dami ng pag-aaral ng garlic, marami ring negative results. Sinubukan nila sa stomach cancer, walang benefit. Sinubukan nila para sa ulcer, para sa H. pylori, hindi rin effective. Negative result. Mabilis lutuin, mabilis isama sa pagkain. Ano naman ang side effect? Ito ang problema, side effect. Siyempre, yung garlic, matapang siya, di ba? Matapang. So, bad breath, okay, kaya tiisin ng bad breath, sasakit ang tiyan. Nakakahapdi ng tiyan. Lalo na pag hilaw, di ba? Pag raw garlic, pwede mahapdi tiyan. Mahangin, yung iba nagtatae. Lalo na pag raw garlic, hilaw, mas matindi yung side effect. At dahil nga nakakalabnaw siya ng dugo, di ba? Sabi ko sa inyo, maganda sa puso, nakakalabnaw ng dugo, may risk of bleeding. Kaya kung ooperahan ka, for any operation, tinitigil mo na yung garlic. Pwede rin mag-allergy. Pwede ba ilagay sa balat? Depende. Merong mga skin preparation, pero yung iba nag-allergy at parang nasusunog yung balat. Depende. Okay? Ang buntis, pwede ba kumain? Sa pagkain siguro. Mga bata, pwede ba? Sa pagkain, pero yung matataas na dosis na kapsula, hindi tiyak. Hindi man sinasabi masama, pero siguro caution, mag-ingat. Sa mga ooperahan, 2 weeks before surgery, tinitigil din yung garlic. Okay, so pag nasa balat, iingatan, pregnancy, breastfeeding, konti lang, bleeding disorder, kung talagang may problema na sa pagdurugo, medyo ingat din sa garlic, baka lalong lumabnaw yung dugo, at sa mga ooperahan. Okay? So, laging kukonsulta sa doktor nyo, tulad ng sinabi ko, itong mga sakit na to, sakit sa puso, high blood, cholesterol, at ibang mga problem, meron tayong medical na gamutan. Pero itong mga pagkain, wala namang masama, dagdag tulong para sa ating kalusugan. Maraming salamat po.